Ito na yun. Once again mga ka-Spiro, welcome and welcome back sa mga dati na at siyempre sa mga baguhan pa lang, ano, ay subscribe sa aking channel kung magustuhan nyo. Isa sa mga problema mga ka-Spiro, lalo na kapag isa lang tayo, wala tayong katulong sa bangka, kaya kailangan nating ganituhin na lang. Habang nagabiyahe tayo, meron tayo nadaanan na bahura. Na lang, parang bago kasi sa paningin ko eh, kaya testingan ko. Solo dive lang muna tayo mga ka-Spiro, wala tayong kasama. Medyo matagal na rin tayo dito mga ka-Spiro, mga kalahating oras na. Siyempre fish call tayo kasi mga pelagic sana ang target ko pero wala, kaya lumipat na agad ako ng ibang bahura. Another spot mga ka-Spiro kung saan nakakita tayo ng coral drought o yung bigdat na tinatawag, o sa ibang tawag ay oblong. Malaki na ito mga ka-Spiro, kaya pinana ko. Hindi tinamaan, kaya sinundan ko. Yung pala mayroong kapirasong bato na nakahiwalay sa malapad na bahura. At nahuli pa rin natin. Medyo alanganin lang ako mga ka-Spiro dahil malayo ako sa bangka at saka malakas ang agos pa kasi magpulikat ako, pero awan ng Diyos wala rin naman. Kailangan kasi magsikap eh. Kaya dahil Las Vegas na tayo. Kailangan kong labanan ng takot mga ka-Spiro na may kasamang pag-iingat dahil may naghihintay na pamilya natin sa tabi. Kaya sa mga local Spiro na kagaya ko, dapat mag-iingat tayo palagi.
Nakapansin ako ng mangrove snappers, kaya dali-dali tayong sumisid para panain. May malaki ding harlic and sweet lips, pero inuna ko itong panain yung mga gat o yung mangrove snappers, dahil yung para sa akin yung lipti o yung harlic and sweet lips hindi naman talaga basta-bastang umaalis yan sa bahura, kundi naghahanap lang sila ng matataguan. Kung hindi naman sila mabubulabog, lalabas pa rin. Inasinta nating mabuti mga kaspiro para ma-stone shot, para naman na yung mga naiwang isda ay hindi mabulabog o hindi matakot, o tsaka nagbabaka sakali ako na sa muli kong pagsisid ay lalapit pa rin. Nasa 2 kilo rin ito mga kaspiro, yung mga gat na ito. Muling pagload ng pana mga kaspiro, baka nandoon pa yung isang mga gat at saka isang harlic and sweet lips. Sana mahuli rin natin. Kung saan ako dumadapa para abangan siya, kaya lumutang muna ako at nag-ipon ng maraming hangin para lumipat ng pisto na hindi niya mababantayan. Isang long range shot ang ginawa natin dahil mailap na. At syempre tinitingnan din natin yung bangka, baka kasi maanod o malastra ang pamundo, mahirapan tayong habol.
2.2 kilograms din itong Harlequin Sweet Lips na ito. Ganyan na lang ng paraan ng pagtuhog ko ng isda mga kaspiro, dahil yung ating pana ay naka break away, kaya diretso na lang yan sa buya. Chinik ko ulit mga kaspiro, baka nandito pa yung isang mangrove snappers o yung mga gat, pero parang wala na. Undersize na oriental sweet lips, kaya hindi natin pinana. Ito ang ating nadali sa napakalabong dagat. Tiyagaan lang. Yun, papula-pula. Lips at saka mangrove snapper, coral trout. Ayos. May napansin ako sa malayo na isang mga gat ulit mga kaspiro, kaya lumutang ako para mag-ipon pa na mas maraming hangin para mas matagal tayo sa ilalim, kasi mukhang mailap yung mangrove snappers na ito. At kinailangan ko mga kaspiro ng isang pinong galawan dahil napakailap nga. Buti na lang at nahuli pa rin natin.
Sa muli kong pagsisid mga kaspiro, 2 pirasong senyorita ang nakita ko. Kaya binaba ko kaagad. Sa malayo mga kaspiro, mayroon akong natanaw na oriental sweet lips, kaya malayo pa lang na dumapa na ako kasi mukhang mailap din ito eh. Sa bandang unahan lang mga kaspiro, mayroon din, may oriental sweet lips din, pero medyo malaki ito kontra sa una-una kong pinana na. Di sinasadya mga kaspiro na nasintruhan ang mata, sa mata tinamaan. Walang labis, walang kulang ito mga kaspiro. Insaktong insakto sa 1 kilo. Di ko na nakuna ng video ito mga kaspiro dahil nagtitipid na ako ng wires. Kaunti na lang kasi, parang malulubat na yung ating underwater camera. Maraming salamat sa panonood, lalo na yung mga silent viewers natin. Maraming salamat po sa inyo.